Joven's POV, hindi ko na napigilan ang aking sarili at tuluyan na ako nawala ng kontrol sa isama pang beer na nainom ko. Kaya malakas na loob ko na mangahas sa babaeng kinababaliwan ko. Oo, nababaliw ako sa bawat oras na kasama si Cyril. Nakaka-addict siya. Kahit na amoy lang ng pabango niya ay talagang nagpapagising sa aking pagkalalaki. Kanina habang pinagmamasdan ko si Cyril na naghahanda ng pagkain niya sa kusina, hindi ko mapigilan ang aking sarili na lapitan siya. Pareho pa kaming nagulat sa isa't isa dahil sa ginawa kong pagsulpot sa harapan niya. Nagdahilan na lang akong nagugutom. Agad naman niya akong pinupot, kinuha ng plato. Halos tumalo ng puso ko nang lagyan din niya ng pagkain ng aking plato. Lalo tuloy akong na-in-love sa kanya. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi mapangiti habang pinagmamasdan ko siya. Nagkwentuhan pa kami sandali habang umiinom ng beer at nang makaramdam si Cyril ng antok ay nagpaalam na siya sa akin upang magpahinga. Sumunod din ako sa kanya dahil gusto ko na rin na magpahinga. Papasok na sana siya ng room niya nang lumingon siya sa akin at na good night. Ang sarap niyang yakapin. Agad ko si Cyril na niyapo sa likod niya. Alam ko nagulat siya sa aking ginawa kaya pinhit ko siya paharap sa akin. You're so beautiful. Bulong ko sa kanya sabay halik sa kanyang mapupulang labi. Hindi siya tumugon sa halik ko pero hindi rin siya tumutol. Kaya lalo ko pang pinanggigilan ang kanyang labi na kay tamis. Hindi ko na rin napigilan ang mga kamay ko na maglakbay sa kanyang katawan. Dala na rin siguro ng ininom ko kaya nagiinit ako ng gusto. Binuhat ko siya at ipinasok sa kanyang kwarto. Pinahiga ko siya sa kanyang kama habang hindi pinuputol ang paghalik ko sa labi ni Cyril. Ang sarap niyang halikan, ang lambot ng kanyang mga labi, hanggang sa naramdaman kong tumutugon na rin si Cyril sa mga halik ko sa kanya. Agad kong tinanggal ang kanyang kasuotan. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na makatanggi pa sa akin. Bahala na bukas kung anong gawin ni Cyril sa akin. Basta akin siya ngayon at ako lang ang dapat na magmay-ari sa kanya. Agad ko ring hinubad ang aking damit dahil hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko. Gusto ko na siyang maangkin at hindi ko na napigilan ang aking sarili at tuluyan kong inangkin si Cyril. Hindi ko siya tinigilan kahit natulog na si Cyril ay hindi pa rin ako huminto. Nakaka-adik ka talaga, honey. Akin ka lang magmula ngayon. Walang ibang pwedeng umagaw sa'yo dahil lulumpuhin ko ang lalaki magtatangka na hawakan ka. You're mine. Only mine. Bulong ko pa sa kanya bago siya matulog. Nilinis ko muna ang aking mahal, saka ko nahiga sa tabi niya. May ngiti sa aking labi bago ko ipinikit ang aking mga mata, habang yakap-yakap kong babaeng nakapagpabaliw sa akin ng ganito. Umaga na dahil maliwanag na sa labas pero ngayon pa lang kami matutulog. Yaya, dumating ba si mommy ko kagabi? Tanong ni PJ sa yaya nito. Hindi ko alam hindi ko kasi namalay na dumating. Tugon ni Joy. Mag-breakfast na tayo, yaya. Baka tulog pa si mommy. Mamaya na lang siya kakain. Kasama naman niya si Tito Joven. Aniya. Yang master, pasensya na. Hindi pa kasi luto ang kanin. Nawala kasi ang kanin na natira kagabi. Yung sanang isasangag ko pero wala naman laman ang rice cooker. Pagbukas ko, wika ng kanilang cook na si Aling Sisa. Okay lang po, Aling Sisa. Kahit bread na lang po. Kakain na lang kami ni Ate Joy mamaya sa labas. Malilate na po ako sa school. Magalang na sagot ni PJ. Maagang umalis si PJ dahil may pasok na ito, kasamang kanyang yaya Joy at mga bodyguards na umalis. Tanghali na nagising si Cyril. Babangon na sana siya, ngunit hindi siya makagalaw. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay nagtaka pa siya dahil may nakayakap sa kanya. Bigla niyang naalalang na magitan sa kanila ni Joven. Nalaki ang mga mata niya dahil sa naisip. Bigla tuloy siyang nahiya kay Joven. Nangibabaw naman ang inis niya sa lalaki dahil sa ginawa nito sa kanya. Masakit ang buo niyang katawan. Para siyang nakipagbuno sa isang dosenang kalaban dahil daig pa niya ang nabugbog ng husto. Gumalaw si Cyril upang tanggalin ang braso ng lalaki dahil hindi siya makahinga. Nagising naman ng lalaki at matamis ng ngiti pang ibinungad nito sa kanya. Agad na binigusan ni Cyril ang lalaki dahilan para mamilipit ito sa sakit. Naman, ang sakit na, reklamo ni Joven sa kanya. Todo irap naman ang tugon ni Cyril sa lalaki at binato pa ng unan. Mas masakit ang ginawa mo sa akin. Walang hiya ka. Dahil ko pang binugbog na isang dosenang kalaban sa sakit ng aking katawan. Naiinis na wika ni Cyril. Tumawa naman na malakas si Joven. Akala niya kasi kung anong problema ng mahal niya. Tatawanan mo pa talaga ako ha. Tingnan natin kung makuha mo pang tumawa sa gagawin ko sa'yo.
Inis na banta ni Cyril sa kabinuksan ng drawer sa kanyang tabi. Han, walang ganyanan, sambit ni Joven at nagmadali pa itong lumayo. Agad na kinuha ni Cyril ang armas na nakatago sa kanyang drawer at tinutok kay Joven. Nanlalaki naman ang mga mata ni Joven at itinaas pa talaga nitong dalawang kamay. Senyales na hindi siya lalaban sa babae. Kinalabit ni Cyril ang kanyang armas. Laking gulat ni Cyril na hindi ito pumutok. Ilang beses pa niyang sinubukang kalabitin pero wala talagang nangyari. Nagtataka si Cyril dahil laging loaded ang kanyang baril. Pero bakit ayaw nang pumutok? Tinanggal niya ang magazine at nakita niyang wala pala itong bala. Tumingin siya kay Joven at ang lawak ng pagkakangiti nito. Sa inis niya, binato na lang nito ang hawak na magazine. Nasalo naman ni Joven ang magazine na walang laman. Akmang ibabato sana ulit ni Cyril ang armas sa kanya pero mas mabilis pa sa kidlat. Itong nakarating sa kama at niyakap ang galit na babae. Walang hiya ka, Joven. Pati armas ko pinakialaman mo. Gigil na wika ni Cyril sa lalaki. Akmang ipupukpok sana ni Cyril ang armas sa ulo ni Joven nang bigla siya nitong hawakan ng mahigpit sa kanyang pulsuhan. Siniil din siya ng halik na lalaki kaya hindi na nito naituloy ang kanyang balak. Hindi naman nagtagal ang halik na yon ni Joven. Nag-aalala kasi siya sa kalagayan ni Cyril dahil masakit daw ang buong katawan nito at siyang may kagagawan. Gusto mo bang maligo? Tanong ni Joven kay Cyril habang hinaplos itong pisngin ng babae. Oo, gusto ko rin mag-CR, sagot ni Cyril na malumanin ng salita. Tila isang bata na binuhat niya si Cyril dahil sa laki ni Joven. Dinala niya ito sa loob ng bathroom at tinulungan pang makaupo ng maayos sa toilet bowl. Labas ka na, magsi-CR lang ako, ani niya. No, dito lang ako sa tabi mo, sagot naman ng lalaki. Magsi-CR nga muna ako, sa labas ka muna. Ayaw ko na may kasama dito habang, bakit bang kulit mo? Asar na tura ni Cyril dito, tinulak pa niyang lalaki. Pero hindi man lang gumalaw sa kinatatayuan nito. Tatalikod na lang ako, sabi ni Joven at kagad nang tumalikod. Bahala ka dyan, mag-aamoy ng mabaho, bulyaw niya sa pasaway na lalaki. I don't mind, sagot din ito sa kanya. Hindi na lang pinansin ni Cyril ang hudyong lalaki na nasobrahan yata, kaya pinasukan na ng hangin ng utak. Matapos siyang mag-CR, binuhat na naman siya ni Joven papasok ng shower room. Si Joven din na nagpaligo sa kanya. Hindi na lang si Cyril nagreklamo dahil hindi rin siya mananalo sa lalaki. Matapos siya nitong balawan, ay naligo rin ito. Matapos nilang maligo'y binuhat na naman siya ni Joven. Papunta sa kama, kinuha din nito ang hair dryer at pinatuyo ang makapal na buhok ni Cyril. Matapos niyang patuyuin ang buhok nito ay kinuha na naman siya ng damit niya, kasama pati underwear. Tinulungan din siya magbihis ng lalaki. Tahimik lang si Cyril at nang misulang sunod-sunuran kay Joven. Gutom na ako, reklamo niya sa lalaki. Okay, dito ka lang, ikukuha kita ng pagkain mo. Sagot ni Joven at tinalikan pa ulit siya sa lobby. Hindi alam ni Cyril kung matutuwa siya o may inis sa lalaki. Naiinis siya dito dahil ito ang may gawa kung bakit siya naging baldado ngayong araw. Natutuwa din siya dahil sa kabila ng ginawa nitong kapangasan sa kanya, ay heto pa rin siya, tinaalagaan siya. Nakita din niya kung paano ito mag-alala sa kanya. Palabas si Pamela sa kanyang kwarto nang makita niya si Joven na galing sa room ng kanyang ate Cyril. Nagtaka siya dahil hindi ugali ni Cyril na magpapasok ng ibang tao sa kwarto nito. Tanging sila lang ni PJ ang nakakapasok sa loob. Paano nangyari na basta na lang pumayag ang ate niya na pumasok doon si Joven? Palihim na sinundan niyang lalaki. Nakita niya ito sa kusina at naghahanda ng pagkain. Hindi na siya nakatiis at lumapit niya ito sa lalaki. Hi Kuya Joven, para kanino yung hinahanda mo? Tanong niya sa lalaki. Ngumiti na muna si Joven bago sumagot. Kay Cyril, ano sa tingin mo magugustuhan kaya niya to? Tanong niya sa dalaga. Parang may kulang kuya. Wika nito na may kapilyahan sa kanyang isip. Dapat may flower na kasama para matuwa sa'yo si ate. Ani niya na todo ngiti. You're right, anas ng lalaki niya nagpitik ng daliri. Natuwa naman si Pamela sa naging reaksyon ni Joven. Hinuhuli niya lang ito kaya niya nasabi yon. Pero kumagat naman ito sa sinabi niya. Kuya, pwede kitang tulungan na mag-order. Sabihin mo lang kung anong bulaklak at ipapadeliver ko sa mga tauhan ko. Ora mismo, alok niya. Okay, lahat ng favorite ni Cyril. Ipa-deliver mo dito. Sagot naman ni Joven. Agad naman tinawagan ni Pamela ang kanyang mga tauhan upang dalhan siya ng mga bulaklak.
Nagulat si Cyril pagpasok ni Joven sa kwarto. Akala niya pagkain ang kukunin nito pero mga bulaklak naman ang buhat nito nang pumasok. Nilapag ni Joven ang mga bulaklak sa kama at muling bumalik sa labas. Pagbalik ni Joven ay may tulak na siyang tray ng pagkain. Nakatingin lang si Cyril sa mga kilos ni Joven. Parang gusto niyang matawa sa lalaki dahil parang aligaga ito sa mga ginagawa. Kinikilig naman si Pamela habang nakasilip sa pinto ng room ni Cyril. Kitang-kita niya kung paano pagsilbihan ni Joven ang kanyang itinuturing na kapatid. Sinubuan pa ito ni Joven at hindi naman tumutol ang ate niya. Dahan-dahan na lang niyang sinara ang pinto at umalis na rin siya. Masaya siya para sa kanyang ate. Sana maging masaya na rin ito sa buhay. Master, may good news ako sa'yo. Nahanap na namin kung saan nag-aaral si Prince P. At hindi ka siguro maniniwala, Master. Dahil sa Montessori de Carmel, siya nag-aaral. Nakuha na rin namin ang record niya sa schoolmaster. Sabay abot ng folder. Magaling, sige makakaalis ka na. Pagtataboy nito sa kausap, pinagmasdan na muna ng lalaki ang folder na nilagay ng kanyang tauhan sa harapan niya. Hanggang sa buklatin niya ng folder at tumambad sa harapan niya, ang mukha ng batang si Prince P. Patrick Sandoval Sanchez Jr. Ang nabasa niyang pangalan ng bata. Tingnan mo nga naman talagang pagkakataon. Sa tagal kong naghahanap sa'yo, sa sarili kong paralan ka nag-aaral. Mukhang malaking halagang makukuha ko sa'yo. Pati ang kumpanya na matagal ko nang gustong pasukin. Ngayon, ikaw ang magiging alas ko, Prince P. Sa isip ng lalaki saka humalakak ito ng malakas. Cyrios POV. Tahimik ako nakaupo dito sa aking kama habang hinihintay ko si Joven. Nagugutom na ako pero hindi naman ako makatayo. Masakit ang buo kong katawan, lalo na sa pagitan ng aking hita. Namamagarin ito dahil hindi talaga ako tinigilan ng hayop na lalaking yun. Akala mo naman wala nang bukas sa talagang sinagad talaga ng husto. Parang nararamdaman ko pa rin ang sandata niya sa loob ko. Parang may pumasok na tubong 2x2 ang laki sa loob ng pakiwari ko. Hindi naman nagtagal at pumasok ng muli ang lalaki dito sa aking room. Kunot ang aking noon na nakatingin sa kanya dahil mga bulaklak naman ang dala-dala ni Joven. Nasaan ang pagkain ko? Abot pa hanggang tengang pagkakangiti ni Joven sa akin. Habang naglalakad palapit dito sa aking kinauupuan, binaba ni Joven ang mga dala niyang bulaklak dito sa tabi ko. Pero sa totoo lang, kinikilig ako dahil lahat ng paborito kong bulaklak ay dala niya. Kumuha din si Joven ng isang pulang rosas at pinigay sa akin. Sabay halik nito sa aking labi. Heto na naman ang puso ko, ang lakas-lakas na naman ng tibok at parang tambol na dumadagungdong. Where is my food? Asar na tanong ko dito. Ayaw ko namang ipahalata sa kanya na kinikilig ako. Mabilis naman siyang bumalik sa may pinto upang kunin ang tray na may gulong at tinulak niya palapit sa akin. Mabilis siyang naglagay ng pagkain sa plato. Saka umupo sa tabi ko. Kukunin ko sanang plato pero nilayo ni Joven sa akin dahil susubuan niya daw ako. Hindi na lang ako tumanggi dahil gutom na ako. Kasalanan din naman niya kung bakit hindi ako makatayo. Salita na pagsubo niya sa akin at sa kanyang bibig. Talagang isang plato at kutsara ang gamit naming dalawa. Todong pag-irap ko sa kanya dahil ang saya ng mukha niya habang sinusubuan ako. Ang sarap suntukin. Kumukulo talagang dugo ko sa hudyong ito. Pero ang pasaway kong puso naging abnormal na yata. Ang lakas ng tibok, nakakabingi. Pinuubos din ni Joven sa akin ng sabaw na sinigang na hipon. Para daw bumalik ang lakas ko dahil hindi pa kami tapos. Kinurot ko nga siya sa kanyang tagiliran. Masyadong mahilig ang loko. Hindi na nga ako makatayo ng dahil sa'yo. Meron pang hindi tapos kang nalalaman. Asar na wika ko at pinagdiinan ko pa ang salitang tapos. Sabay kurot ko sa tagiliran niya at tinampas ko rin siya sa braso. Tawa ng tawang loko-loko. Namumuro na talaga to. Nakakainis ka, sabi ko pa takbang tatayo sana ako. Pero naramdaman ko na naman ang sakit na gumuhit sa aking harapan. Ouch! Ang sakit! Daing ko kagad naman niya akong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Sorry na Han, ang sarap mo kasi bulgar na sabi ni Joven. Alam mo bang may importanteng lakad ako ngayon? Pero paano ako makakapunta? Ibinalda mo ko, naiyak kong wika sa kanya. Kumalas naman to sa pagkakayakap sa akin at may kinuha sa bulsa. Here. Take this painkiller para mawalang sakit. Saka binuksan ng gamot at nilagay sa aking bibig. Pinainom din niya ako ng tubig. Pag okay ng pakiramdam mo, sasamahan kita sa pupuntahan mo. Sabi ni Joven kaya tumangon na lang ako.
Natulog muna ako dahil antok na antok pa ako. Dala na rin siguro ng gamot na ininom ko. Pakiramdam ko parang galing ako sa 48 hours mission na walang tulugan dahil sa antok at pagod. Kasalanan talaga ng hudyong lalaki na to. Para pang linta ako makadikit sa akin. Close ba kami? Dahil nakayakap na naman sa akin. Mahigit 1 oras din ako na nakatulog. Pagising ko wala na si Joven sa tabi ko. Paayos na rin ang pakiramdam ko. Hindi na gaano masakit ang aking harapan at nakakakilos na rin ako ng maayos. Bumangon ako at nagtungo sa banyo. Pagkatapos ay nagbihis na rin ako para makaalis. Kailangan kong pumunta sa orphanage para makausap ang aking mga taong pinagkakatiwalaan doon. Meron kasi akong balak para sa expansion ng building. Ang 3-story na pinagawa noon ng aking asawa para sa pangarap kong law firm ay ginawa kong orphanage. Pinangalanan ko itong Sanchez Angels Home. Itong isang paraan ko upang maalalang kabutihan ng puso ng pamilya Sanchez. Ngayon naman ay plano kong maglagay ng nursing home para sa mga mahirap na elderlies. Paglabas ko ng walk-in closet ay nabungaran ko na naman si Joven. Nakapamulsa pa ito na nakatingin sa akin. Nakabihis na rin siya. Ang gwapo. Sa isip ko, heto na naman ang puso kong pasaway. Parang tambol na naman sa lakas ng tibok. Lalo pat palapit na sa akin si Joven. Parang ayaw ko na tuloy huminga. Dahil lalo lang akong hinihingal. You look so gorgeous. Pagpuri ni Joven sa akin habang hinahaplas ang aking pisngi. Sa simpleng pagpuri niya sa akin ay nakaramdam na naman ako ng init sa aking muka. Alam kong namumula na naman ang aking pisngi sa oras niya ito. Nakakahiya. Hinawakan din niya aking baba at saka dinampian ng halik ang aking mga labi. Hindi naman nagtagal ang halik niya sa akin. Let's go. Baka sa kama na naman tayo mapunta habang nakakapagpigil pa ako. Bulong ni Joven sa may tenga ko. Agad naman akong kumilos at baka totohanin pang sinabi niya. Kulang 1 oras din ang binyahe namin bago marating ang Sanchez Angels Home. Agad namang bumaba si Joven saka ko inalalayan palabas ng kotse. Marami din kami nakapagkasunduan ni Mr. Perez na siyang head dito sa Angels Home. Si Joven naman nakipaglaro sa mga batang inaalagaan namin dito. Tinuturuan niya na maglaro ng basketball. Ang mga kabataang lalaki talagang tuwang-tuwa naman sila sa kanya. Nang matapos ang meeting namin ni Mr. Perez at ang contractor na gagawa ng bagong project ay lumabas na ako. Pinuntahan ko si Joven sa may basketball court at pinanood ko na lamang sila habang naglalaro ng bola. Nang lumingon siya sa akin ay kinawayan pa ako at may kasama pang halik sa hangin. Napangiti na lang ako dahil sa totoo lang kinikilig ako sa mga ginagawa niya. Isang tawag lang sa aking telepono ang pagpatigil sa akin. Tinignan ko muna kung sinong caller at si Tito Greg pala. Kaya dali-dali kong sinagot. Hello Tito, bungad ko sa kanya. Hello Cyril, nasan ka ba? Tanong ni Tito sa akin. Nandito po ako sa orphanage, Tito. Sagot ko, kailangan kita dito sa base ngayon. Lumabas ng warrant of arrest para kay Mr. Zhang. Ngayong gabi natin siya huhulihin. Pagbibigay alam sa akin ni Tito. Copy General, pabalik na kami dyan. Tugon ko sa aking kausap at binaba na rin ng tawag. Pinuntahan ko na lang si Joven upang makapagpaalam na kami at makabalik sa base. Pagdating namin sa base, naghanda ng team na sasama sa amin para hulihin ang isang salot ng lipunan. Kumain na muna kami ng aming hapunan. Maaga pa naman at may 1 oras pa kami bago umalis. Sabay-sabay kaming kumain at gaya ng dati, naingay ang paligid dahil sa nag-aasara ng mga agents. Tahimik lang kami ni Joven na kumakain para wala kami naririnig na ingay. Napansin ko na konti na lang ang ulam ni Joven kaya nagsandok ako para dito. Magana naman siyang kumain at hindi maarte sa pagkain. Filipino nga talaga, mukha lang hindi dahil fill-up naman siya. Kumuha ko ng pansit dahil natatakam ako nang magtingin kay Alfie na sarap sa pagkain ng pansit. Nang matikman ko ay napatango din ako dahil masarap nga ito. Susubo sana ako ulit nang biglang kinain ni Joven ang pansit na isusubo ko. Halos mahalikan niya na rin ako dahil sa lapit ng mga mukha namin. Dahil sa parang kulang sa kanyang isang subo, kaya sumandok ulit ako at sinubo sa kanya. Aray, bakit bang daming langgam dito? Narinig kong reklamo ni Alfie habang kinakamot ang mga binti nito. Nasaan ang langgam? Wala naman ako nakikita. Takang tanong naman ni Henry. Si Pamela naman ay nakangiti habang patuloy na kumakain. Ngayon ko naunawaan ang sinabi ni Alfie. Nag-init naman lalo tuloy ang aking muka. Nangamatis na naman siguro to ngayon sa pula. Humanda sa akin ng baklang ito. May paglalagyan talaga ito sa akin mamaya. 9:00 na ng gabi kami nakarating sa bahay ni Mr. Zhang. Pinaikutan na namin ang buong paligid. Pati sa likuran ng bahay, may nakaabang kung tatakas to.
Sina Miguelito unang papasok sa bahay dahil mga pulis sila. Silang mga pulis ang nakatoka para mag-aresto ng mga kriminal. Nakabackup lang ang orbit team sa kanila dahil hindi kami pwedeng ma-expose sa publiko. Katatapos lang maghapunan ng pamilya Zhang. Nang may mag-doorbell, pinagbuksan naman sila ng guard at pinapasok. Nagulat naman ang mag-anak ni Zhang dahil sa biglang pagsulpot ng mga pulis. Bakit kayo nandito? Anong kailangan niyo sa amin? Tanong ng asawa ni Mr. Zhang. Magandang gabi, Mr. and Mrs. Zhang. Nandito kami upang arestuhin ka sa salang kidnapping at human trafficking. May warrant of arrest kami sa iyo, Mr. Pancho Zhang. Kaya sumama ka sa amin ng maayos. Sabay abot sa papel na hawak ni Miguelito. Baka nagkakamali kayo. Wala akong kinalaman sa mga kasong sinasabi mo. Sabi na matanda at kitang takot sa kanyang muka. Sumama na lang kayo ng maayos sa amin, Mr. Zhang. At sa presinto ka na magpaliwanag. Sabi naman ng kasamang pulis ni Miguelito. Nag-iyakan naman ng mga anak ni Mr. Zhang at nang magkaawa pa na wag hulihin ng daddy nila. Ayaw namang sumama ni Mr. Zhang sa mga pulis. Pinagpilitan nito na wala tong kasalanan. Binulungan din niyang kanyang asawa at dali-dali namang umalis sa kanyang dalawang anak na babae. Pag-alis ng kanyang pamilya ay palihim siyang sumenya sa kanyang mga tauhan. Nakita naman to ni Miguelito at naghanda sila sa anumang gagawin Mr. Zhang. Agad niyang pindot ang switch na nasa relo nito upang magpadala ng signal kay Cyril na maganda na sila. Satellite, nahack mo na ba ang mga CCTV? Bulong ni Cyril at alam niyang maririnig naman to ni Satellite. Yes, Moon, nakikita ko na sila sa loob. Dinig niyang sagot ni Satellite. Ano ang status sa loob? Tanong niya ulit. Moon, you need to move now. Mariing sagot nito. Kasabay naman itong narinig nilang putukan sa loob ng malaking bahay. Let's move! Let's move! Sabi ni Cyril sa mga kasama at nagsipaglabasan na sila sa kanilang mga pinagtataguan. Magkakasama naman sila ni Joven umakyat sa bakod. Nauna pa siyang nakababa kaysa sa lalaki pinagputukan, agad niyang mga kalaban na papalapit sa kanila. Tumakbo sila ni Joven papunta sa may pader upang magkubli. Umalingaw-ngawang putukan sa loob ng bahay kaya dahan-dahan silang lumapit sa may bintana. Agad na nagkubli si Cyril dahil may nagpaputok na armas sa gawin niya. Hinawakan pa ni Joven ang ulo ni Cyril at pinadapa saka siya naghagis ng granada sa loob ng bahay. Isang malakas sa pagsabog ang maririnig sa buong paligid kasabay ng mga boses ng mga taong nasabugan. Samantalang si Miguelito naman ay nakikipagbarilan pa rin sa mga tauhan ni Mr. Zhang sa second floor ng bahay. Dahan-dahan ang pumasok sina Cyril at Joven. Magkatalikod sila at dahan-dahan sa paghakbang. Ginagamit din nila ang talas ng kanilang pandinig at pakiramdam. Paakyat na sila nang may lumabas na lalaki mula sa kusina kaya pinaputukan agad ni Joven. Sumunod naman na nagpaputok si Cyril dahil may taong gumalaw sa gilid ng halaman sa second floor. Hanggang nakarating sila sa pinakaloob ng ikalawang palapag at isa-isang pinhit ni Cyril ang mga doorknob at tatadyakan naman ni Joven para mabuksan to ng bigla. Nasa panghuli na sila ng pinto na tadyakan ni Joven ang pinto at may biglang nagpaputok galing sa loob. Agad namang tumalon si Joven para maiwasan ng bala. Pinaulanan ni Cyril ng balang loob ng kwarto gamit ang kanyang paboritong submachine gun. Patay ang dalawang lalaking nagpaputok sa kanila kanina. Agad naman nilang pinasok ang silid upang tingnan kung may tao pa sa loob. May naramdaman si Cyril na gumalaw kaya sinenyasan niya si Joven. Agad namang binuksan ni Joven ang cabinet na tinuturo ni Cyril at dito nila nakita si Mr. Zhang. Agad na pinukpok ni Cyril ang armas niya sa batok ni Mr. Zhang. Dahilan para ito ay makatulog. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.